Ka-Express, malaking usap-usapan ngayon sa basketball community matapos lumabas ang ulat na si Kai Sotto ay hindi na umano tutuloy sa 2026 NBA Summer League kahit meron daw siyang natanggap na mga alok. Sa halip, mas pinipili niyang ituon ang kanyang pansin sa ibang landas patungo sa NBA, kabilang ang posibilidad ng isang Exhibit 10 contract o maging ang USNCAA route. Ayon sa mga ulat, habang papalapit ang pagbubukas ng Summer League sa July 3, lalong lumit ang tsansang makahabol siya sa lineup ng anumang NBA team. At kung totoo ang direksyong ito, nagpapakita ito na hindi minamadali ng kampo ni Kai ang susunod na hakbang. Ang Summer League ay mahalagang pagkakataon upang maipakita ang talento, pero hindi ito ang tanging daan patungong NBA. Ang isang Exhibit 10 contract ay maaring magbigay ng pagkakataong makapasok sa training camp ng NBA team at magkaroon ng tsansang ma-develop sa G-League. Samantala, ang USNCAA route ay maaaring magbigay ng mas maraming exposure, mabilis na antas ng competition, at potensyal na benepisyo mula sa NIL opportunities. Sa ngayon, wala pang official na pahayag mula kay Kai o sa kanyang kampo tungkol sa magiging final decision. Gayunpaman, ang mga lumalabas na ulat ay nagpapahiwatig na mas nakatuon sila sa pangmatagalang layunin kaysa agarang exposure sa Summer League. Habang hinihintay ng mga Pinoy fans ang susunod na announcement, nananatiling buhay ang pangarap ni Kai na makapasok sa NBA, ibang ruta lamang ang maaaring kanyang tahakin. At isang malaking pagbabago ang lumilitaw sa NBA journey ni Kai. Sa halip na muling sumubok sa NBA Summer League, lumalabas sa mga ulat na mas pinili niyang tahakin ang ibang ruta patungo sa kanyang pangarap na makapasok sa NBA. Ayon sa mga impormasyong lumabas, itong mga nakarang araw, merong umanong natanggap na Summer League offer si Kai, pero hindi ito ang direksyong nais nilang sundan sa ngayon. Well, hindi ito nangangahulugang hinalikuran na niya ang kanyang NBA dream. Sa kabaligtaran, indikasyon ito na mas maging maingat ang kanyang kampo sa pagpili ng susunod na hakbang matapos ang mahirap na pinagdaan ng ACL injury at ang matagumpay na pagbabalik niya sa paglalaro. Ang pangunahing layunin ngayon ay hindi lamang makapasok sa Summer League roster, kundi makahanap ng mas matatag na opportunity na magbubukas ng tunay na pintuan papuntang NBA. Isa sa mga rutang binabanggit ay ang Exhibit 10 contract. Para sa maraming NBA hopefuls, ito ay isang mahalagang hakbang dahil nagbibigay ito ng pagkakataong makasama sa training camp ng isang NBA organization. Kapag maging maayos ang performance, maaari itong humantong sa mas malaking opportunity sa G-League at maging sa NBA roster sa hinaharap. Hindi ito garantiya ng NBA contract, pero sa isang mas direktang development pathway kumpara sa ilang linggong exposure lamang sa Summer League. Bukod dito, pinag-uusapan din ang posibilidad ng USNCAA route. Sa bagong panahon ng college basketball sa US, malaki na ang naging papel ng NIL, name, image, and likeness opportunities, kung saan ang mga atleta ay maaaring kumita habang naglalaro sa NCAA. Bukod sa financial benefits, makakakuha rin ang isang player ng isang regular na high-level competition, exposure sa NBA scouts, at pagkakataong mas mahasa ang kanyang laro sa loob ng isang buong season. At isa pang practical na dahilan ay ang oras. Habang papalapit ang pagbubukas ng NBA Summer League sa July 3, kailangan na makasama ng mga invited players ang kani-kanilang kupunan bago magsimula ang torneo. At dahil dito, lumalabo na ang posibilidad na makahabol pa si Kai sa anumang Summer League roster ngayong taon. Ito rin ang dahilan kung bakit marami ang naniniwalang nakapag-desisyon na ang kanyang kampo na ito ang pansin sa mas pangmatagalang plano. Pero sa maraming Pinoy fans, maaring nakakadismaya na hindi na muling makikita si Kai sa Summer League ngayong taon. Pero kung ang desisyong ito ay magbibigay ng mas malaking tsansa upang makakuha ng NBA contract sa tamang panahon, maaaring ito ang mas matalinong hakbang. Sa mundo ng professional basketball, hindi lamang bilis ng pag-akyat ang mahalaga, mas mahalaga ang pagpili ng tamang landas na magbibigay ng pinakamagandang pagkakataon upang manatili sa pinakamataas na antas ng laro. Ang pinakamahalagang tanong ngayon ay hindi na kung bakit hindi sasali si Kai sa NBA Summer League, kundi kung mas makakabuti ba para sa kanyang NBA dream ang Exhibit 10 contract o ang posibleng USNCAA route. Well, sa unang tingin, maaring isipin ng ilan na ang Summer League
ang pinakamabilis na paraan upang makabalik sa radar ng NBA. Totoo, maraming players ang nagamit ng Summer League bilang pagkakataong ipakita ang kanilang kakayahan laban sa NBA level competition. Pero ang realidad ay napakalit lamang ng porsyento ng mga manlalarong nakakakuha agad ng regular NBA contract mula rito. Maaari ang naglalaro ng ilang games pagkatapos ay nag-aantay muli ng panibagong opportunity. Kung exhibition contract ang magiging direction, mas mahalaga ang proseso pero mas malinaw ang development path. Ang ganitong kontrata ay nagbibigay ng pagkakataong makasama sa training camp ng NBA organization at kung hindi man makapasok sa opening roster, maaari pa rin mapunta sa G-League affiliate. Doon, mas marami siyang pagkakataong makapaglaro sa loob ng buong season at masusubaybayan ng coaching staff ng isang NBA organization. Para sa isang player na tulad ni Kai, mahalaga ang consistency. Matapos ang kanyang pagbabalik mula ACL injury, ang pinakamalaking kailangan niya ngayon ay tuloy-tuloy na competition at regular na playing time. Ang bawat laro ay pagkakataon upang maipakita ang kanyang timing, conditioning at kumpiyansa laban sa mataas na antas ng competition. Samantala, kung ang pipiling ruta ay USNCAA, isa rin itong kakaibang opportunity. Ang college basketball sa US ay patuloy na nagiging mahalagang development system dahil sa mataas na antas ng competition, modern training programs, at malawak na exposure sa NBA scouts. Dagdag pa rito, ang NIL opportunities ay nagbibigay ng pagkakataong magkaroon ng legal na kita habang naglalaro. Ano man ang piliing landas, malinaw na ang pangunahing layunin ay ang pangmatagalang pag-unlad kaysa panandaliang exposure. Sa halip na habulin ang Summer League sa huling sandali, mas pinili ng kampo ni Kai ang isang ruta na magbibigay ng mas matibay na pundasyon para sa susunod na yugto ng kanyang karera. Gayunpaman, mahalagang linawin na wala pang official confirmation mula kay Kai o sa kanyang kampo tungkol sa eksaktong plano. Ang mga usaping may kaugnayan sa exhibition contract, USNCAA route at ang hindi niya pagsali sa Summer League ay batay sa mga ulat at impormasyong lumabas sa ngayon. Hanggang wala pang official na pahayag, nananatiling bukas ang posibilidad na magkaroon pa ng pagbabago ang kanyang susunod na hakbang. Well, sa huli, ang NBA ay hindi lamang naaabot sa 100. May mga malalarong dumaan sa Summer League, meron ding nagmula sa G-League, NCAA, Europe, Australia, Japan, o iba pang international leagues bago tuluyang nakapasok sa NBA. Ang pinakamahalaga ay ang pagpili ng rutang magbibigay ng pinakamahusay na pagkakataon upang hindi lamang makarating sa liga, kundi manatili roon sa mahabang panahon. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.